Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, diretso na tayo sa ating pag-uusapan. Tingnan nyo itong nasa ating screen. Nako, back to back mga kababayan. Si former Senator Antonio Trillanes IV at itong si former PNP Chief Nicolas Torre III. So, magkasunod the third at the fourth. So yan mga kababayan, back to back. Itong dalawang matikas, matapang at matipunong mga kalalakihan personalidad na kilala po dito sa ating bansa. Si former Senator Trillanes at si former PNP Chief General Torre. Bakit ganyan? Ano yan? Ano ibig sabihin niya? Kasi ngayon pa lang mukhang natatakot na itong mga DDS. Mukhang kinakabahan na ang mga DDS. Pero bago natin pag-usapan yan guys, ito muna. Importante kasi ito na malaman natin kasi itong back to back na, itong tandem mga kababayan, si Nicolas Torre at itong si Sentry ay mukhang nagkakaisa dito sa claim. Ito po si Torre. Mukhang naniniwala po dito sa claim ni Trillanes na itong si Kibuloy ay ginamit ni Rodrigo Duterte bilang money laundering front. Ayan mga kababayan. Kasi alam niyo sa totoo lang, sobrang dami ng pera na nakulimbat umano ng mga Duterte. Syempre, hindi naman pwedeng lahat yan kakalat sa pamilya mo lang. Na although, kumalat na nga. Di ba? Alam naman natin, nakita naman natin yung nangyari dyan sa investigasyon dyan sa House. Dyan sa House Committee on Justice na itong si Sara Duterte, maging kanyang asawang si Manscarpio ay milyon-milyon at bilyon pa nga ang pumapasok at tumalabas sa pera nung mga nakaraang dekada. So, kung gano'n ang nangyari kay Sara Duterte, how much more doon kay Digong Duterte na presidente? Si Baste, yayamanin din. Si Pulong Duterte. At si Kitty Duterte, pati si Honey Let Abansenya. So, sabi nung mga naririnig natin, ito pong si Kibuloy ay ginamit ni Duterte para doon itago yung ilan sa kanyang mga nakulimbat. Ayun po yung naririnig natin balita mga kababayan. At itong sinasabi ni Trillanes ay mukhang sinang-ayunan ni General Torre. So basahin ko lang ilang comment mga kababayan. Ito po yung ilang comment diyan po sa post na yan. Sabi dito, don't forget when Kibuloy was arrested, Duterte became the admin of his assets. Correct me if my recollection is wrong. Hindi, tama po. Tama po, correct po kayo. Siya po ang naging tagapamahala ng lahat po ng properties ni Kibuloy, si Rodrigo Duterte. So, pwede, mga kababayan. Pwede na talagang yung ilan sa mga ari-arian ni Kibuloy, o nakapangalan kay Kibuloy, nakapangalan sa KOJC, ay pwede na ito'y pag-aari ni Duterte. Di ba? Kasi biruin mo mga kababayan, na-aresto si Kibuloy. Bakit kay Duterte mo ipapamahala itong kayamanan ng KOJC? Bakit kay Duterte? Hindi naman siya miyembro ng KOJC. Dapat, pinahawak niya yun doon sa mga admin ng KOJC. Miyembro ng iyong iglesia. Diba? Yung miyembro na sigurado merong may mga leaders yan dyan eh. Bakit hindi doon? Bakit kay Duterte mo ibinigay yung karapatan na humawak ng iyong mga properties? So pwede. Pwede nga yung sinasabi ni Trillanes na sinang-ayunan naman ni General Torre. Di ba? Ito, babasahin ko pa isang comment The friendship between Duterte and Kibuloy has puzzled me for years. Why would Duterte, who claims to be pro-masses, support a land grabber like Kibuloy? Is this the reason why? Ayan mga kababayan,
Obviously, he's part of the Duterte criminal enterprise. Ayan mga kababayan, ha. Kasing credible ng statements na yan, yung heartbeat sa ilalim ng simento sa basement ng KOJC. Naalala pa ni Sir yung nangyari diyan sa pagkakahuli kay Kibuloy, na kung saan talagang pati sa ilalim ng lupa, diyan sa ilalim ng property ng KOJC, talagang pinakinggan, hinahanap talaga ni General Torre etong si Kibuloy, pati yung heartbeat. Hawak niya ang heartbeat ng mga panahon na yun. So, ayan mga kababayan. Kaya siguro yun ang dahilan kung bakit ang former president ang itinalaga na caretaker ni Pacquiao sa ari-arian niya nung siya'y maaresto. So yan, dapat imbestigahan yan mga kababayan. Totoo ba na etong si Kibuloy ay ginamit ni Duterte bilang money laundering front para maitago ang kanyang mga hinulibbat di umano dito po sa ating gobyerno, dito po galing po sa kaban ng bayan. Kayo mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Ano po sa tingin ninyo? Totoo ba na itong ang si Kibuloy ay ginamit na tau-tauhan ni Duterte? Kaya po, abangan natin sa mga darating pang mga araw dahil ito po iimbestigahan. At baka nga po, yan ay mabuksan dyan po sa impeachment trial ni Sara Duterte. At ito mga kababayan, ito lang, nakita ko lang naman. Sumabog po ang Mayon Volcano. At merong ilang nagsasabi na sinyalis siya na ang susunod na Pangulo ay taga Bicol. Ano masasabi niyo mga kababayan? Kasi ito si Blackmore Regner ay nagbigay po ng sariling interpretasyon. Sabi niya, sinyalis siya na ang susunod na Pangulo ay taga Bicol. Naniniwala ba kayo sa ganyang mga pamahiin? Kasi hindi po ako masyadong naniniwala sa pamahiin. Hindi po ako naniniwala sa mga, alam nyo na, yung mga superstition, hindi po ako kasi masyadong mapaniwalain sa ganyan. Pero malay mo, hindi naman natin alam di ba? Pero kung ako ang magsasabi, kung sino ang dapat maging sunod na Pangulo ng Bansa, hindi na kinakailangan ng sinyalis. Tingnan na lang natin yung tao. Tingnan na lang natin yung background ng tao. Tingnan na lang natin yung kanyang karakteristik. Tingnan na lang natin yung kanyang kredibilidad. Di ba? Hindi naman na kinakailangan pumutok yung mayon para malaman natin na si Leni Robredo ang karapat-dapat na maging sunod na Pangulo ng Bansa. Di ba? May kung naman, kung siya'y tatakbo. Kaso hindi pa nga siya nag-decide kung siya'y tatakbo. Bagamat marami na po ang nananawagan na siya'y tumakbo, wala pa po siyang announcement. Sabi nga ni Vice Ganda, baka next year o sa 2028 na mag-announce. So yan ang abangan natin. At marami pa nag-uusap po sa pamatagal pa magtrabaho muna itong ating mga politiko. Huwag nating gayahin. Ilan sa mga dyan, sa mga DDS na ngayon pa lang ay nagdeklara na sila'y tatakbo. Yung isa bilang Vice Presidente, yung isang Buang bilang isang senador. Okay lang si Buang kasi wala naman trabaho yan. Pero yung Vice Presidente na ang dami mong trabaho, dapat inuuna mo muna ang trabaho mo bago ka mamuliti ka. Kagaya ngayon, nasan ka? Nasa abroad. Anong ginagawa mo dyan sa abroad? Daming trabaho dito sa Pilipinas. Pero malaki-laki ng sweldo nyo. Tapos pinagpagtrabaho nyo lang yung mga staff ninyo. Anak ng teteng naman. So ito, pinagtatawanan lang ng iba, lalong-lalo na ng mga DDS itong kwento nito ni Blackmore Regner. So, hindi ako basta-basta naniniwala sa ganyang mga pamahiin. Basta ako, yung susunod na Pangulo ay yung dapat mag-unite po sa ating lahat. Hindi po yung maghiwa-hiwalay at pag-aaway-awayin po tayong lahat. Okay? So, ito na. Balik na tayo mga kababayan. Ayan po ang matindi. Back-to-back na matikas na mga personalidad dito po sa hanay ng kasundaluhan at sa hanay ng kapulisan. Yan po si former Senator Antonio Trillanes at etong si former PNP Chief General Torre. Ano ba yan? Bakit may ganyang lumabas na na post? Ano ba yan? Para saan ba yan? Kakandidato ba yung dalawa na yan? O ano ba ang mas magandang interpretasyon
dyan sa litratong yan. Ito mga kababayan. Ayon po sa, sa posta, pag itong dalawang ito ang tumakbo at nanalo sa 2028, yari. Yari ang mga sindikato, mga kurap at mga fake news peddlers. Kaya ako, kung tatakbo ang mga ito sa 2028, ako, eto pala, Trillanes Torre. Yan mga kababayan. So, meron po mga nananawagan ng Trillanes Torre sa 2028. Kung hindi tatakbo si Leni Robredo, Trillanes Torre. Kasi alam niya mga kababayan, marami nagsasabi, si Trillanes mismo, tinanong siya, sino ang pwedeng maging vice presidente? Nabanggit niya doon sa kanyang dalawang choices, ang isa doon si General Torre, vice president. At sino ang gusto niya maging presidente ni Trillanes? Si Risa Ontiveros. O kaya si Bam Aquino. O kaya si Leni Robredo. Pero sabi nga ni Leni, alisin muna natin si Madam Leni. Kasi hindi pa naman siya nagsasabi. At ang sabi niya, hindi siya tatakbo. So, pwedeng si Ontiveros. O kaya si Bam Aquino. Si Bam Aquino sa tingin ko hindi Kasi si Bam Aquino, mukhang magtutuloy. Kailangan pa natin si Bam Aquino dyan sa, sa Senado. Sa totoo lang. Senator Bam, dyan ka muna sa Senate. Matagal, bata ka pa naman sir So, pwede kang dyan ka muna sa Senate. Tapos, samahan mo si Senator Kiko Pangilinan. Di ba? So, meron pa kayong isang termino pa. So, 12 years, mag-stay kayo dyan para naman na meron tayong magaling dyan sa Senado. Hindi puro palpak. Yung mga nandyan sa Senado, kailangan po kayo dyan. So, alisin na muna natin si Bam Aquino. Ngayon, Hontiveros. So, ang gusto ni former Senator Trillanes, Hontiveros, Nicolas Torre, Nick Torre. Pero ang dami pong nananawagan ang dami na ako mga kaibigan kong mga vloggers ang sasabi na gusto nila si Trillanes ang maging presidente. So, Trillanes, Nicolas Torre. Kaya yan tanong ko, payag ba kayo? Sentry at Nick Torre para sa 2028. Payag ba kayo mga kababayan? Payag kayo? O yan po ang katanungan. Kaya po, baka pwede po i-comment nyo po dito sa ating comment section kung payag ba kayo. Para sa 2028, Sentry at General Torre for President and Vice President. Ayan po, mga kababayan, yung sigaw ng ilang nating mga kababayan na ano sa tingin niyo mga kababayan, sang-ayon ba kayo? Ako para sa akin, pwede. Pwede. Di ba? Lalong-lalo na astig yan mga sigurado takbuhan yung mga yung mga fake news peddler diyan, ay mga corrupt. Nako. Matagal na ito si Sentry talagang biruin mo ilang taong hinabol niya itong si Duterte. Hindi pa niniwalaan yung mga pinagsasabi niya. Yung mga DDS tawa lang ng tawa. After ilang years mga kababayan napatunayan ng AMLAC na totoo ang sinasabi ni former Senator Trillanes. Ay vindicated si Sentry. Pero mo after ilang years napatotohanan yung sinasabi ni Trillanes. So hindi naman po yan nagsasabi ng kasinungalingan. Kaya nga hindi niya makasuhan Pero madami kinasuhan ng kampo ni Duterte. Pero bakit hindi makasuhan si Trillanes ng perjury? Bakit? Bakit hindi siya makasuhan ng perjury? Tatakot sila. Kasi totoo, sinasabi ni Trillanes. At kapag nagkaroon ng kaso at ang nangyari ay inimbestigahan, nagkaroon ng labanan sa korte, mabubuksan ngayon yung mga bank accounts na nagagawing ebidensya ni Sentry. So mas lalo magigipit ang mga Duterte kapag kinasuhan nila si Trillanes. 'Di ba? Kaya takot sila Si Madriaga kinasuhan nila. Sino pa mga kinasuhan nila? Yung Supreme Court, yung BSP, AMLAC, Congress, kinasuhan nila. Bakit si Trillanes hindi nila makasuhan? Takot sila. Kasi nga, baka mabuklat yung mga hindi dapat mabuklat at madiskubre yung mga hindi dapat madiskubre. Di ba? So, kaya matibay po. Matibay po itong tandem na ito, back to back. Sentry at General Torre para po sa 2028.
Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys sa iba pa pong updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.